na parang ako yung... Ituloy natin yan ha, mamaya. 9 minutes, tuloy natin yan. Ipakita na natin yung sinasabi nating video. Yung video, papakita na natin. Hindi kasi maraming nagsasabi, totoo ba yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon? Meron bang yan? Naku po, may lumabas. Ladies and gentlemen, may lumabas at nagulat ako. Tingnan ninyo ito lumabas. Ito hindi po ito AI hindi po ito AI. Ito po yung lumang interview na kinumpile ng isang tao at may lumabas. Tingnan ninyo kung totoo o hindi. Ako din, hindi ako sure kung totoo o hindi. Pero ang lupit nito. You are going Yan you are going. with Ronald Llamas. So parang dinediretso na ni Madam. Isa pa ito si Munsud, di ba? Mahirap din tong kausap. Naku po. You are going with Ronald Llamas. Tingnan nyo sagot ni Ontiveros Kayo na magsabi kung totoo o hindi. What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama sa what does ating that kilusan. Comrade, colleague, at so kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kaming magkakaibigan. No offense, he's not married and neither are you. I'm a widow. And he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and Yeah. not know that he's married or not? He's a- Pak! Sa pool! yun yung malupit Alam mo yung mga... Ito hindi man natin kakulay ito si Munsud. Sa totoo lang pero ang lupit magtanong nito. Ako na-witness ko ito ang na-witness ko ito yung sa mismo sa studio, sa TV studio. Nagpunta ako na siya yung tapos ito yung nagtatanong. Grabe, ang lupit nitong alin to. Ang lupit nun Kasi dito nabuking siya Nabuking siya Ang issue dito, are you going with Llamas? Ang sagot niya, what? Tingnan niya yung paano, naalala ko tuloy yung mga, hindi ko sinasabi nagsisinungaling si Ontiveros dito pero naalala ko yung mga nagsisinungaling na asawa. Alam mo yung mga nagsisinungaling na asawa, yung galing sa labas, tapos uminom, tapos sasabihin pag tinanong ng asawa, ba't ngayon ka la? Siguro ng babae ka. Sabi, ano? Utang! Siya pa galit, di ba? Siya pa galit na pinagbintangan siya ng babae pero sa totoo lang galing siya doon sa kabit niya. Di ba? Ano yun? Ano siya sabi mo dyan? Yung mga ganung reaction, hindi, alam mo, yung mga kalalakihan na nanonood sa aking may kabit ngayon, alam yan. At yung mga kababaihan na kabit ngayon, alam din po yan. Yung ganyan dahilan na, ano yun? Ano yun? Tignan yung reaction ni Ontiveros Ronald Llamas. What? Secretary Ronald... Pero makinis pa si Ontiveros dito Bata-bata pa siya dito. Kung totoo, hindi ko sure Again, hindi ko sure kung totoo. Kung totoo na naging sila ni Llamas, naku. Apakaswerte ni Llamas dyan. Hindi. Sa itsura ni Llamas, kahit sino maging jowa nung swerte. Swerte ni Llamas, hindi swerte ng jowa. Alam mo kasi ako, yan ang isang hobby ko Totoo, walang biro. Hobby ko yan. Hindi man babae po. Ang makinig muna kayo kasi kayo, mga bintangero kayo Hobby ko, umupo ng mall. Uupo ako ng mall, titingin ako ng mga magjojowa. Tapos sasabihin ko sa inyo kung sino ang swerte at hindi. Halimbawa, kita ko yung jowa, magdalawang jowa. Pangit yung lalaki, kunwari, tapos maganda yung babae. Sasabihin ko, swerte nung lalaki, pangit nung babae, ang ganda nung babae, pangit. Ganun ako sa mall, nanunod. Kaya huwag kayong dadaan sa harap ko kung daladalan yung jowa nyo, O kaya sasabihin ko naman, pangit yung babae, ang ganda nung lalaki. Swerte nung babae, laki nung nung lalaki, laki nung muscle. Di ba? Dito, kahit sino i-partner mo kay Llamas, ang swerte nung ni Llamas. Tuloy natin yung sagot niyan. What? Ronald Llamas. What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama sa what does ating that kilusan. Sa ating kilusan. Lumalabas no? Mga lengguwahe ni Madam. Ngayon, hindi niya na sinasabi yan. Hindi niyo na binabanggit siyang kilusan, comrade. Ayan comrade. Yan ay mga terminolohiyo na alam na natin kung saan galing, di ba? Tapos nagagalit sila pag
tinatawag silang ganyan, tapos sasabihin nila, red tagging. Kanino ba nanggaling? Kilusan, Comrade, red tagging. Oh. Alam mo, akala ko, joke-joke lang yung mga, kasi hindi ko talaga alam yung kay Llamas na tinatawag nilang komunista si Llamas. Hindi ko alam. Honestly, hindi ko kasi kilala yung ano na yun Tapos nung nakita ko, bakit kaya nila tinatawag na komunista? Nung napanood ko to, comrade pala siya ni Ontiveros. Comrade, kulig, at so kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kaming magkakaibigan. 3 dekada. 3 dekada na siya magkakaibigan. No, fair. Kami ni Jay, wala pang 2 taon o 3 taon magkakasama. Pero lahat ng baho ni Jay, alam ko na, mula kasingit-singitan. Ang baho kasi yan, hindi naliligo De, biro lang Alam ko kasi nanonood yung hayop na yun dito Hindi totoo. 3 taon pa lang kami magkakasama ng Banateros. Pero alam na namin ang karakas ng bawat isa. Kaya nga kung papanoorin nyo yung Vox Populi, kabisado na namin yung bitawan ng isa. Itong isang to, ganito, ito, daldal nito, ito si ganito, tahimik, ito si ganito, ganyan. Alam na namin yan. At alam na rin namin, lalong-lalo na ang mga background nila sa mga kababaihan. I mean, asawa nila, kayo naman Ilan ang anak nila, sino-sino yung mga naanakan nila, yung mga ganon. Alam na namin yan, kabisado na namin. At alam namin kung sino may asawa at sinong wala. Alam namin. At alam din namin kung sinong takusa at sinong hindi. Pero si Ontiveros, 30 years niya nang kasama si Llamas, Comrade. 30 years sa Kilusan kasama. Nung tinanong, She's not married and neither are you. I'm a widow. And he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and Yeah. not know that he's married or not? yon, nayari siya doon. 30 years mo nang kasama, hindi mo alam kung kasal yun. Ito isang malaking kasinungalingan, di ba? Ito sa laging ko talaga sa tingin kong kasinungalingan. Hindi mo alam kung may asawa o walang asawa yung for 30 years mo nang kasama sa Kilusan. Kasama't mo sa Kilusan. Kami nga, kasama lang namin sa Banateros. Alam na namin ng lahat Wala pang 3 taon. Pag nagkikita kami once a week. Di ba? Pero alam na namin lahat kung sino may asawa, kanino kami mag-iingat, sino hindi namin iimbitahan, ganun. Kasi alam namin, yung isa't isa, 3 years pa lang or less than 3 years kami magkakasama. Ikaw 30 years, hindi mo alam may asawa? Nagtinginan pa sila ni Isa pa yung isang yun. Alam mo ba't ito mga mga kakampwit mga pinklawan, mga dilawan, pare-pareho sila ng karakas ng lifestyle ng buhay, Ba't kaya? Hindi natin alam. Nagsimula yan dun sa kapatid ng presidente ni... Wala akong sinasabi. He's separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno Nino? at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Grabe to Ang tinding revelasyon to. Tandaan nyo, Chief Justice to. Chief Justice to. Ang daming alam niyan pagdating sa mga kaso-kaso. At sinasabi niyan diretso, unti-unti nang nasasakop ng pamahalaan ang gobyerno natin ng makakaliwa. Kanino? Sino? Ito, si Llamas. Forget his first name. This man is... Tingnan mo, ayan. At ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Napipintong takeover. Nino, ayan nakasulat na dyan. Separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Sino may hawak? Si Llamas. Ang lupit. Ang lalim pala nito ni Llamas. Magaling pala talaga itong Llamas. Hindi, ang lalim niya.
Hindi ko akalain to. Honestly, hindi ko akalain tong ganitong klaseng karakas ni Llamas. Forget his first name. This man is history before he is even current events. Llamas is back to say, one, as if to prove a clean conscience and also to shove it in our faces, that he owns even more communist high-powered guns than the AK-47 taken by the police at the scene of an accident, where initial reports put his son. Nagets niyo yun? Sinasabi, ang tindi daw nito, parang AK, alam natin yun, yung kind of barrel, di ba? Parang ganun daw katindi yung tao na to. At ang matindi nito, nahulihan siya. Dito, binanggit na parang nahulihan siya ng illegal firearms. Which is yan din yung binanggit ni Atty. Rowena Guanzon. Di ba? Ngayon, we do not know what really happened. I cannot judge. But kung ano talaga ang nangyari dyan sa kay Llamas sa pagkahuli sa kanya daw, di umano ng illegal firearm. Alam mo, more than anything, sabi ko nga ho sa inyo God has a way of revealing things na sometimes unexpected. Ito honestly sabi ko nga, ito yung mga galaw ng Diyos na hindi mo malubos maisip paano niya ginawang magalaw. Ano ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing ang may dahilan kung bakit nag-away si Atty. Rowena Guanzon at saka isang Chinese, it's because God. Hindi yun ang sinasabi ko. Kasi sa buhay natin, God can use opportunities, God can use circumstances para mailabas yung katotohanan at yung purpose niya sa atin. Gagamitin niya yung mga pagkakataon na yun para maipakita sa atin yung gusto niyang maipakita. Like plano niya, purpose niya sa buhay mo. Eto, na alam mo yun, alam ng tao bulong-bulungan na ganito si Llamas at saka si Ontiveros, bulong-bulungan yan. Ako, di ko talaga alam. Naririnig-rinig ko lang yan. Pero siyempre, in my mind, it's just all chismis. Di ba? Kaya nga, alam mo yun, tinatawan-tawanan lang natin yan. Hindi ko sure yan. Pero dahil sa pangyayari nitong kay Rowena Guanzon sa mall, si Atty. Rowena Guanzon, biglang na-trigger si Llamas. At nagsalita siya, may binato siya. Because of that, yung kaprangkahan ni Atty. Rowena Guanzon, ginamit ng Lord na para lumabas kung ano man yung talagang sikreto nito ni Llamas. Ngayon, kasi makikita natin, kaliwat kanan ng interview kay Llamas at ng mga ibang quote-unquote political analyst. It seems that they're taking over the media. Left and right. Puro interview sa kanila. Kahit anong mainstream media, ini-interview sila. And maybe, I'm not sure. Ito'y ginamit to show to us that this person has an agenda. Ano yung agenda na yun? Sa tingin ko, maybe, yung left o yung makakaliwang prinsipyo o yung ideolohiya ng komunista. Which hindi ako nagsabi, again, yung pong video ay malinaw po na sinabi ho mismo ni dating Chief Justice yung interview. Mismo si Atty. Rowena Guanzon, ganun din ang sinabi. So, alam mo yun, parang ngayon, lumabas sa mainstream, lumabas sa social media, na this person may agenda. Sideline na lang yung sa kanila ni Ontiveros. Sideline ba tawag doon? O basta, side truth. yung kanila ni Ontiveros. Yung part naman nila kay Ontiveros, I do not know. I'm not saying sila Ang sinasabi kong videong lumabas na relationship nila ay dati silang magkadre for 30 years. Ay, di pala kadre. Comrade. Sorry. Ang comrade ba? Ang Tagalog ng kadre.
Hindi ko alam ha. Sorry naman. Di ba ako NPA? Hindi naman ako makakaliwa. Di man ako komunista. Kaya hindi ko alam. Ano ba ang Tagalog ng comrade? O basta. Dati silang mag-comrade ni Llamas for 30 years daw. Yan po yung video o yan po yung relationship na lumabas sa video na ito. Now, it's up to you to understand or to interpret kung ano yung sinasabi ng video. Talaga bang sila ni Llamas dati na habang, hindi ko alam kung may asawa. Kasi, what? Hindi ko nga masagot eh. Kung hindi nga niya nasagot, 30 years siya nang kasama, paano pa kaya ako? Kaya pag tatanong niyo ako kung may asawa si Llamas, what? Yan. Yan din na isasagot ko sa inyo. Di ba? Hindi ko alam kung yun ba. Okay? O pangalawa, aside from may chismis sa kanila, totoo ba na etong si Llamas at si Ontiveros ay dating o ngayon ay still in the left wing or the communist? We do not know. It's up to you. Yeah? It's up to you. Kaya comment kayo dyan. Siya kaya ay sila ba ay in relationship, romantic relationship, or at saka kung sila ba ay dati talaga o ngayon pa rin, hanggang ngayon pa rin ay isang komunista. Kayo na pong sumagot. I'm just giving you the facts. Diba? Sabi nga ni Ben Tulfo, I'm just giving you the facts. Gano'n kasi mag-English yun eh. Malupit mag-English yun si Sir Ben Tulfo. Diba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at